Good morning, Canada. And of course, mabuhay ang lahat ng Pilipinong inaabot po ng ating Datol Order. Mon Datol YouTube channel po. At ngayong umaga, Tuesday, may pag-uusapan tayong ako na medyo natuwa Katatapos ko lang panoodin yung ginawa kahapon na PDEA Leaks hearing na naman. Na kung saan comedy of errors ang nangyayari. Kitang-kita naman dito na talagang medyo kinakatigan yata o may bias treatment talaga itong committee head na si Bato de la Rosa, si Senator, dito sa kanyang special na resource person. Ika nga natin yung tinawag ni Presidente Bongbong na jukebox king. Yan ang dating jukebox king. Sapagkat nung araw, nung kapanahonan namin nung high school, Eddie Peregrino po ang jukebox king. Yung natatandaan ng ating mga katropang seniors, lalo sa Enervasia. Well, kahapon naging guest naman, special resource person ni Jinggoy, itong si dating PDEA at Chief. Ayan, si General Santiago. At bago tayo doon, dumating din pala doon si dumating si Senate President Migs Subiri. Andun din si Mark Villar, nandun din si Jesus Escudero. Naalala ko tuloy si Isko, si Coex, yung pamangking kong bunsong anak nung aking ate Jerty na nasa Talavera ngayon, Nevesia, at yung kanyang may bahay naman sila nasa Italy yata, working there. Well, at any rate, handun din nga yung maraming guests, yung jukebox king nga, si Jonathan Morales, ang daming mga guests, mga sila General Kakdak, at yung iba pa pong mga opisyal. Naknan Dragon, sabi ko nga, Maring Sendang, wala namang katuturan nga itong PDEA Leaks. PDEA. Nagagaya na ako kay Senator Batong magsalita At dito, mga kababayan ko, mga katropang seniors ng San Agustin, Jaime Baisia, lalong ibinabaon sa kahihiyan ni Senator Bato yung sarili niya wala namang kwenta to. At least, una, sa bagay, meron din. Ika nga natin, patunayan na natin na ng mga mamamayang sa Pilipinas, ika nga, lalo dun sa mga bumibira kay President Bongbong Marcos, na adik ito sa cocaine. Nandun yung mga opisyales ng St. Luke's sa BGC, kung saan cocaine test itong si Senator noon, 2012 bago mag-eleksyon, 2011 bago dahil nga tinitira siya, bago mag-eleksyon nagpatesto cocaine. 2 minutes 54 seconds daw. Kasi ang abot drug test kit na yon from 2 to 5 minutes. Lalabas ang resulta. Moderno na yun Hindi totoo yung sinasabi ng iba na it takes 3 hours pa. Hindi. Yun nga, between 2 to 5 minutes o 3 to 5 minutes. Yung 2 minutes 54 seconds na sinasabi nitong Morales na hindi raw at gawa-gawa lang at ang bilis. Naknan Dragon, agent ka hindi ba? Hindi ka naman doktor, hindi ka naman analyst. Paano mong masasabing ang bilis? O ayun, dumating din yung isang doktor, isang laboratory analyst ng drug testing ng St. Luke's at pinatunayan nila na negative sa test, cocaine drug test itong si Senator Bongbong Marcos noon, Senator, bago siya magpresidente. So very clear na yan, hindi naging addict o hindi tumitira ng cocaine. Bakit cocaine? O yun, tinanong nga ni Bato. Si Bato, I don't know, PNP chief dati ito, pero hindi niya alam na yung pag-test ng droga o drug test, iba-ibang ginagamit doon.
Bakit daw cocaine drug? Eh, yun ang nirequest eh. Yun ang charges sa kanya, cocaine user. Kaya drug test ng cocaine drug test. Eh, nakalimutan yata ni Bato. Pati iba naman ang ginagamit kapag kukuha ka ng lisensya, driver's license sa Pilipinas at pag-renew o yung permit to carry gun o possession of gun. Dinadrug test yan. At sa aking pagkakaalam, nung araw pa, nung buhay pa yung kumparing aking Navarro, na dating chief ng LTO, si paring Mongge Navarro, na nakatira sa Dampulan. Andun ngayon yung misis niya, kumari ko, si Imelda. Imelda, at saka yung anak niyan, si Bombong, shout out na nanonood lagi sa atin at binabasa yung column ko sa Philippine Nation News Today ng aking utol report at Maring Selly Fortaleza ng Surrey. Sabi nga natin, sa pagre-renew ng barel, pagkuha ng driver's license, permit to carry, drug test ng marijuana at shabu ang ginagawa ron. Hindi alam ba ni Senator Bato yun? Dapat daw isang pag-drug test, lahat ng klase drug test gagawin. Isa lang? Lumalabas ang kahinaan yata ng research ng staff nitong si Senator Bato. O siya mismo. Siya rin isa sa nagpipilit na pinapanigan niya talaga si dating presidente, former president si Digong. Ang presidente pa rin ngayon sa kanya, si Digong, kay Robin Padilla, kay Rolito Go, at kay Bato. Nako, nak ng Dragon Maring Sendang, hindi na dapat iboto ng mga Pilipino yan. Yung mga dating taga-subaybayo, mga amuyong ni Digong. Si Digong ay pinipilit na cocaine na bangag si Presidente Marcos. Napatunayan na nila, hindi. O hindi totoo yung sinasabi ni Digong Duterte na bangag, adik itong si Senator dati noon, si Bongbong, yung Presidente, at si Lisa Marcos, yung First Lady. Ang talagang balak niya, sa akin si Bongbong Marcos, pati ang pamigatang administration. Kaya nga kuminsan kumakamot ako, sumasama ang loob ko kay Senator Amy Marcos. Kinakampihan pa ang Duterte kaysa sa kapatid niya, kaysa sa pamilya niya. Alam mo, hindi adik yung kapatid mo Inggit ka kay Bongbong dahil naalala ko, yung Made in Malacanang movie, isinama mo ron na nagagalit yung tatay mo, si dating Presidente Marcos kay Bongbong at noong 1986, hindi alam daw ni Bongbong dahil laging nasa bar, nagbabarkada. Inilabas mo pa sa sini yun? Dapat pinagtatakpan mo ang kadugo mo. Hindi yung sisiraan mo pa. O kamukha niyan, laging tinatawag na bangag, adik ni Duterteng tatay ni Sara, ang kapatid mo, hindi ka kumikibo? Bakit? Di mo pwedeng sabihin mo, oh, Mr. President, wag naman sobra, kapatid ko yan. Alam ko hindi adik yan. Ano ba? Dahil ang sinisira mo, hindi ba nagkatuloy niya ibang deal ng Duterte sa Marcos? Kamukha nito, daming pinapa-appoint kasi ni Duterte kay Bongbong Siyempre, pag-aaralan naman lahat ng presidente yung kanyang cabinet. Una nga hinihingi ni Sara yung DND Department of National Defense. Hindi pwedeng ibigay sa kanya yun. Security ng bansa nakasalalay doon. Di ba pinamili siya ata sa Department of Foreign Affairs, pero ang kinuha niya yung Department of Education sapagkat yun ang pinakamalaking budget meron ang kabinete ng mga presidente. O yan, ibinigay na. Ano pa? Tapos sa mga rally ng tatay niya, sasabihin ni Duterte bangag, tatawa pa si Sara. Nak ng Dragon, sabi nga natin. Pero ngayon napatunayan nga dito sa Fidelix ni Bato, hindi adik sa cocaine si Marcos. Bakit ba't pinipilit pa ni Bato? Dapat yun ang hiningi
Yung sinasabi niyang adik si Bongbong, Hins. Ayan, at saka nag-renew na ng baril yun eh. Kumuha ng driver's license no September. September ang birthday namin ni Bongbong eh. September 13. Before the birthday, nagre-renew. After 5 years yata sa Pilipinas. Dito, 10 years eh. Ng lisensya. O edi kinuna na ng marijuana at saka ng shabu test si Bongbong. Pumasa kaya nga na-renew lahat. Kaya nga yung cocaine negative, hindi adik napatunayan doon. At saka hindi kontrolado ni Bato, biruin mo talagang bias. Nagsagutan si Morales at si Jinggoy sapagkat mali ang ginawa ng Morales na idama yung kaso ni Bongbong, ay ni Jinggoy. Sagutin mo lang yung mga tamang tanong at sagot. Hindi mo dapat resource person. Kung ako yung sayang nga wala si attorney or rather attorney, Senator Rapi Tulfo dyan. Swerte nung Morales at ni Bato. Kung nandyan si Rapi, todos na yan, hindi na magkakaroon ng pangalawa, pangatlong hearing yan. At any rate, isa lang po napatunayan, hindi adik si Bongbong sa marijuana. Yan, malino yan. Ha? Tigilan naman, iba naman ang ipalalabas na naman ang kalaban. Ang totoo, majority ng Pilipino naniniwala sa kakayahan ni Bongbong. Maraming salamat po. Magandang tanghali. Ito po inyong kabayan. Please, like, share, and subscribe naman dito sa ating YouTube channel. Mondatul po. Magandang tanghali sa inyo lahat.